Ayan mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong, ang Davao City. Ngayon mga kababayan, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang panibagong balita. Good news po ito para sa ating mga Pilipino. So ngayon po mga kababayan, ito na po, inaksyonan na po ng Administrasyong Marcos ang kabulastugan na ginawa ng dating Pangulong Duterte. Una, alam nyo naman po nung nakaraang buwan, nakaraang linggo na nakalipas, ay binalita po sa social media, hindi lang sa media, pati din sa buong Pilipinas na ang NGCP or National Grid Power Corporation or National Power Corporation or ang NGCP ay hawak na po ito ng China or Government of China. So halos 40% nito ay pagmamay-ari na ng China. So ang sabi nga dito ng mga mambabatas, ng mga congressman, mga senador na kahit anumang oras ay pwede tayong i-shut down ang kuryente Luzon, Visayas at Mindanao para pwede tayong mag-blackout. So ngayon, nung nalaman ito ni Pangulong Bongbong Marcos, ay kanya po itong binigyan ng aksyon, agarang aksyon or immediate action na kung saan yung share ng China doon ng almost 40% ay binili po yung kalahati. So hindi na po China ang may hawak ng kuryente ng Pilipinas kasi po ito po ay binili na ng presidente or ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan po mga kababayan ay binili po ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon sa pamamagitan ng ibang mga businessman or Filipino businessman dito sa Pilipinas na kung saan dito po nakasaad to ensure reliable and affordable electric for Filipinos, President Ferdinand R. Marcos Jr. witnessed the signing of a binding agreement between Synergy Grid and Development Philippines Incorporation or SGP and Maharlika Investment Corporation or MIC. So, ito po mga kababayan, no, yung sinasabi ng mga DDS na nasaan daw yung Maharlika Fund. Ito na po, yung Maharlika Fund, no, binili po. Ang Maharlika Fund is a government-owned fund na kung saan binili po ng Maharlika Fund ang 20% no na pagmamay-ari ng Chinese company ang ating kuryente sa Pilipinas. So 40% po ang hawak ng China government sa kuryente ng ating Pilipinas kasi ito po'y binenta po ni Digong. So hindi naman po mabibili ito ng China kung hindi po sa pamamagitan ng mga kabulastugan ni Digong dahil sa gentleman's agreement, kemerot na yan. So ngayon, naghanap ng paraan si Pangulong Bongbong Marcos. So mula sa Synergy Corporation at sa Maharlika Fund, nagsanibwersa ang dalawang negosyante at binili nila ang 20% no na instead no 100%, 40% ang pagmamay-ari ng China ngayon ay 20% na lang shareholder ang China sa National Grid Corporation, no? So 20% na lang sa kanila. So ang kuryente ng Pilipinas ay pagmamay-ari na ng Pinoy sa ngayon, no? Pagmamay-ari na ng Pinoy at good news po ito. The agreement secures MIC's acquisition of 20% stake in SGP, providing the government with greater influence over the National Grid Corporation of the Philippines, the country's power grid operator, signed by MIC President and CEO Rafael Consing Jr. and SGP Chairman Henry T.C. Jr. The deal grants the government two boards sit and vote SGP and NGCP. So ibig sabihin po mga kababayan, kasi ayun nga, yung ginawa ni Digong no nakabulastugan na binenta niya ang kuryente ng Pilipinas sa China at pagmamay-ari na ito ng Chinese government na ura-urada nga pwedeng i-shutdown ng China ngayon, wala na pong pagmamay-ari ang China. Meron lang silang konting share. Pero hindi na po sa kanila ang kuryente ng Pilipinas. So dati nababalaka ang mga senador, nababalaka ang mga congressman kasi baka anytime pwedeng i-shutdown ng China ang kuryente ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sabi pa nga ng taga NGCP na meron daw silang breaker no or power switch sa may Luzon, sa Diliman, sa Cebu at sa Cagayan de Oro.
So, pwede nilang i-off ang entire Luzon sa Diliman, i-off lang nila yung button doon or switch nila, isa-isa, patay ang buong kuryente sa Luzon. Sa Cebu naman, pwede din nilang i-off yun, patay ang kuryente sa Visayas. At sa Cagayan de Oro naman, pwede din lang i-switch off ang Cagayan de Oro, patay ang kuryente ng buong entire Mindanao. So ngayon po, binigyan agad ng solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos, binigyan ng action. So, para hindi mabahala ang Pilipinas na 40% na pagmamayari ng China. So paano to? Puro Chinese nang may hawak. Ang ginawa, nandiyan naman ang Maharlika, no? Maharlika Investment Corporation, at sa pamamagitan din ng SGP or Synergy Grid and Development Philippines. So nagsanib puwersa ang Maharlika Investment Corporation at ang Synergy Grid Development Philippines. So, binili ang 20% ng China. So, 20% na lang, no, ang hawak ng mga Chinese businessman. So, hindi na po tayo pwedeng kontrolin ng China na ipapa-off. Bakit? Nasa atin na po ang halos 80%. So, 20% na lang, no, ang share ng mga Chinese businessmen dito sa Pilipinas. So, tayo pa rin ang mas may karapatan. At ayon nga dito, the agreement secures MIC's acquisition of 20% stake GDP, providing the government with greater influence over the National Grid Corporation of the Philippines. So, mas mataas na ang kapangyarihan nitong kuryente kasi pagmamayari na ng Pilipinas ang 80%. So 20% na lang ang hawak ng mga Chinese businessmen. So ngayon po, wala na tayong dapat ikabahala kasi ito po'y panawagan ng mga senador at ng mga kongresista. So sino ba dapat nating sisihin kung hindi inaksyonan to ni Pangulong Bongbong Marcos? Malamang sa malamang pagdating ng eleksyon baka magulat na lang tayo, biglang na brown out. Imbes na ang panalo si Tarpulano, pag brown out, pagbalik ng kuryente, panalo na si Tarpulana, talo na si Tarpulano. Ganyan ang uuso dating unang panahon. Kaya ngayon, hindi na po tayo mababahala kasi ginawa na ng aksyon, 'di ba? Tignan niyo mga kababayan, yung mga kabulastugan ni Digongyo. Lahat sinalo ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung kabulastugan, yung kapalpakan, yung 'di ba? Yung pagiging kademonyuhan. Si Pangulong Bongbong Marcos ang luminis, nagsalo, sumalo at naghirap kung paano solusyonan ang mga problemang iniwan ni Digongyo sa bansang Pilipinas nung siya pa ang presidente. Biruin niyo bininta ang kuryente sa China at kontrolado ng China ang Luzon, Visayas at Mindanao, pwedeng i-shutdown kahit anumang oras. So para hindi mangyaring i-shutdown, binili ng Government of the Philippines sa pamamagitan ng Maharlika Investment at Synergy Grid Development Philippines, no? Ang mga C, yung mga anak ni Henry C, yung may-ari ng SM. So corporation 'yan. So binili nila yung 20% para sa 100%, 80% na ang hawak ng Philippines and 20% na lang ang hawak ng China. Kasi gano'n naman talaga ang buhay. Kung hindi tayo magpapasok ng mga investor sa Pilipinas, hindi tayo aangat. So, at least 20% na lang hawak nila, 80% Philippine-owned pa rin ang kuryente ng Pilipinas. So, yun lamang po. Sinishare ko lang po. Good news po ito, mga kababayan. So, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.